Na series ng Christmas ngayon kasi pinagdiriwang na natin ang Kapaskuhan. Yes, sa ating mga Kristiyano, ang Pasko ay talaga dapat namang araw-araw na ating ipinagdiriwang ito, 'di ba? Pero, mayroong inilaan ang mga Kristiyano na December 25 diriwang kahit minsan mga kahit Diriwang. hindi gano'n ka-Kristiyano, pinagdiriwang nila. Ngayon nga, all over the world, globally, pinagdiriwang na ang Kapaskuhan. Ito pong mensahe na ito, itong title na 'to, kung matatandaan ni Ate Agnes dati, na mensahe na 'to dati nung year ng pandemic 2020. Natatandaan ko yun nung itinayo ako ni Ate Agnes dun sa harapan at magmensahe. Yung ano pa noon, naka-online tapos yung upuan, ano, konti-konti lang yung pumunta nun tapos hiwa-hiwalay siya. Natatandaan ko yun. Kaya itong mensahe na 'to nai-share na po 'to noon pa, 5 years ago, which is 2025 na 'to ngayon. Kasi yung pagkakaroon natin ng tamang pundasyon, ano ba talaga ang pinakapuso ng Pasko, 'di ba po? Kasi noong ano, nung mga unang taon ng aking pagiging manampalataya noon, 'di ko masyadong matandaan kung 2014 o 2015 'yun. May isang kaganapan sa hapon kasi po 'di ba may workers training dati at ng Monday to Friday. Tapos Mm. bumili ako ng baso ata 'yun sa baba nun sa tindahan. Tapos may na-encounter ako doon na 'di ko alam kung sabadista ba siya, yung pakilala niya sa akin. Sabi niya, sabi niya, "Pinagdiriwang niyo ba ang Pasko?" Sabi niya noon. Tapos ang sabi ko, "Opo." Sabi ko ng gano'n. Kasi nagtatanong na siya about sa church natin tapos tinuro ko yung third floor nun, ganyan. Tapos sabi niya, "Dapat hindi niyo pinagdiriwang 'yan kasi ano 'yan, pagano 'yan na pagdiriwang," ganyan. So ako noon dahil sa parang 1 taon o 2 taon pala akong manampalataya nun, hindi ko alam paano ipagtanggol yung panampalataya ko patungkol sa Christmas. Kaya parang Mm. para matapos na lang yung conversation noon, nagpaalam na ako sa kanya agad-agad nun. Pero nung time na yun, na-hook na talaga yung puso ko. Sabi ko, "Oo nga 'no, parang ang tagal ko nang ipinagdiriwang ang Pasko, pero ano ba talaga yung pinakadahilan bakit ipinagdiriwang ang Kapaskuhan?" Yes, alam natin na si Jesus, alam natin yung history niya kasi nagbabasa naman tayo ng Bible, ganyan. Pero yung ano ba yung pinakapuso nung tawag dito, nung Kapaskuhan? Kaya mula noon, naging curious ako na pag-aralan 'to na ano, na saliksikin ano ba talaga yung, sinasabi ng Kapaskuhan, ano ba talaga yung ano ba talaga yung bakit ba tayo nagdiriwang, ganyan. So, every time na mababasa ko ang Matthew at saka Luke, doon ko namumuni-muni ano ba talaga yung pinakapuso ng Kapaskuhan. Kaya saktong-sakto nitong mga nakaraan nagbabasa kami sa Lucas, maraming mga impormasyon at maraming mga, sinasabi tungkol sa kapanganakan ng Panginoon. Habang nagme-meditate, kami araw-araw sa pagbabasa ng salita, lalong nagiging maliwanag ano ba talaga ang pinakapuso ng Pasko. Tapos napag-aralan ang aklat ng Juan, ang Revelation, ang First John, ang Second John to Third John. Doon mas parang na-compile sa akin ano yung, sinasabi sa unang pagdating ng Panginoong Hesus. Sa aklat po ni Matthew, meron po siyang, tawag dito, meron siyang mabusising pagsasalaysay ng kapanganakan ni Jesus. Sa aklat ni Marcos o sa Gospel ni Mark, wala po siyang naisulat about sa kapanganakan ni Jesus. Diretso na siya doon sa pagdating ni John the Baptist. Tapos sa aklat ni Juan, sa aklat ni Lucas, doon siya mayroong mabusisi mula sa si Elizabeth at saka si Zacarias, si John at saka Mm. si Joseph at saka si Mary, tsaka yung pagpunta ni Mary doon kay Elizabeth. So mabusisi po yung pagkasulat ni Lucas. Pero Lucas. ni Juan, si Juan po wala siyang physical na pagkasulat doon sa pagdating ni Jesus. I mean doon sa kapanganakan ni Jesus. Kapanganakan. Physically wala po siyang naisulat na gano'n. Ang na-view ni John ay about sa spiritual na nangyari nung pagdating ni Jesus. Kaya yun po yung pag-aaralan natin sa
umagang ito, yung aklat ni Juan. Kasi po yung Matthew, Mark, and Luke, sila po ay tinatawag na synoptic gospel, kung saan may pagkakahalintulad yung mga naisulat nung bawat isa. Pero si John, natatangi yung pagkasulat niya. Kasi ano siya, tawag dito, iba yung pagka-view niya at nakilala niya talaga si Jesus spiritually, hindi lang physically. So, medyo malalim pong napag-aaral na ito, pero dalangin ko na sa pagtuturo ng banal na espiritu, lahat tayo ay makasabay at lahat tayo magkaroon ng tamang pundasyon ng Kapaskuhan, ng Christmas. So, the heart of Christmas. Simulan po muna natin doon sa history. Kasi nung nag-aaral pa ako, favorite subject ko ang history, araling panlipunan, social studies. Kaya kasi po ito din yung pinag-aaralan namin ngayon every Saturday na ngayon since nag-meditate tayo ng Kapaskuhan. Ito din yung Bible study namin every Saturday. So, mabusisi namin na tawag dito, parang hinimay-himay. So, simulan muna natin sa history. Sa history po, bago pa ma-form yung Christianity, mayroong mga paganong nagse-celebrate ng doon sa December, sa mid-December or sa tawag dito, sa winter kasi po 'di ba dito sa Korea winter din dito sa mga ibang part ng Europe at saka US mga winter season. Bago pa po ma-form yung Christianity noon, mayroong paganong ipinagdiriwang na ang mga pagan na mga bansa. For example po sa Roman, sa Roman before or sa Rome, December 17 to December 23 meron silang ipinagdiriwang. Yun yung parang pinagdiriwang nila dahil po 'di ba pag winter, mas mahaba yung gabi kaysa sa araw. Mm. Mas mahaba yung dilim kaysa sa liwanag. Mm, Kaya mm. mid-December po pinagdiriwang ng Rome before yung God of the Sun. Kumbaga yung parang dahil sa liwanag, yun, meron silang festival na ganon. Yung pinagdiriwang nila yung liwanag. Yun. Pero pagano nga pong pagdiriwang yun before. Tapos sa German din, sa Yule, meron silang festival din na pinagdiriwang. Tapos nung dumating na ang Christianity, doon nila wala talaga pong tawag dito, hindi talaga pinagdiriwang ng early Christians yung kapanganakan ni Jesus. Kundi ang pinagdiriwang nila, ang pinaka-center ng pagdiriwang ng Christianity before, yung Easter. Di ba po? Yung pagkapako ni Jesus, yung kanyang kamatayan, yung pagkalibing sa kanya at muling pagkabuhay. Yun lang yung pinaka-sentro ng pinagdiriwang ng Christianity nung panahon na yon. Pero pagdating ng 4th century, nung pagdating po ng 4th century, doon nagkasundo yung mga Kristiyano na ipagdiwang ng isang araw, i-celebrate ng isang araw yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ang pinaka-purpose daw nun, based in history, ay para kontrolin yung paganong pagdiriwang noong panahon na yon. Nung way back ng bago pa magkaroon ng Christianity. Kaya nung panahon na yon, inilagay nila po yung December 25 para maging selebrasyon, isang araw na selebrasyon para kontrahin yung mga paganong pagdiriwang nung kapanahunan na yon. Nasusundan po? Hindi po ba Mm. hindi ba ako nawawala? Malinaw. Nasusundan po Hindi, ba? okey lang. Yun. Oo. So, simula po nung 4th century po, around 300 to 400, kasi po 'di ba ang isang century ito ay katumbas ng 100 years. Mm, Kaya nung mm, 400 years po, ipinagdiriwang na 'to ng mga Kristiyano across the Roman Empire. Kasi po kilala 'di ba po yung mga Romano dati na nag-colonize mm. ng mga bansa. Kaya pinagdiriwang na po nila yung kapanganakan ni Jesus, ayan, nandiyan na yung pag-introduce nila. Tapos lalo na kung kilala niyo po sa history si Constantine, siya po yung nagpasimula noon ng Kristiyano, naging state religion ang Kristyanismo doon sa Roma. Kaya mas lalong na-celebrate yung Kapaskuhan noon kasi yung mismong hari na, yung mismong emperor na ang nagdikta na sa lahat na nasasakupan ko, ang maging state religion ay ang Kristyanismo.
Pero hindi po si Constantine ang nagsimula ng Christmas, kundi yung mga Kristiyano nung panahon na yon na na-introduce na noon. Para nga kontrahin yung mga paganong pagdiriwang. Kaya 'pag sinasabi ng tao na paganong pagdiriwang 'yan, December 25, pagano yung in origin po yung buwan na yun at mga araw na yun talagang paganong pagdiriwang. Pero ang mga Kristiyano para kontrahin yung pagdiriwang na yun, sinet nila ang December 25 na Kapaskuhan. Yun po yung pinaka-ano niyan. Tapos di humaba I mean sa paglipas ng panahon nagsalin-salin, tapos nagkaroon ng parang mixture kung saan yung mga paganong, pagdiriwang parang humalo siya doon sa Christmas na pagdiriwang. Kaya nagkaroon siya ng parang, mixture. Nung kapanahunan po ng, 1600, isang, Puritan na leader sa England, ipinagbawal niya po ang Christmas. Binanned niya ang Christmas nung mid-1600. Kahit sa buong, Amerika at that time daw po pinagbawal siya. Lalo sa state diyan kila Ate Agnes, kung alam niyo po yung state ng Massachusetts, dun po, Hmm. talagang colonial kasi ng US before, pinagbawal talaga. Kasi nga, ang nangyari yung Kapaskuhan, yung Christmas, nahaluan siya ng paganong pagdiriwang. Kaya ang sabi nung colonial before na ano na, masyado nang naging pagano 'to, kaya alisin muna, ibinan talaga nila yung buong yung Christmas na pagdiriwang at that time. Pagpasok po ng 1800s, doon po naibalik ang Kapaskuhan. Doon po binalik ang Christmas sa doon sa buong US, sa buong Europe. Tapos yung nasasakupan ng mga colonial, sinelebrate na nila globally. Ayan, kaya diyan po nagsimula na ma-reshape nung 18th century tsaka 18 centuries yung Christmas. Pinagdiriwang na nila yon, parang ni-reshape po nila tapos naging family focus na, then yung pagbibigayan ng mga gifts, tapos diyan po yung unang-unang kanta na naisulat, which is yung Christmas Carol, tapos yung pag-visit ni Saint Nicholas, ganyan ganyan. Tapos nung 1930 po, sa impluwensya ng Coca-Cola, alam niyo po yung Coke na iniinom natin, soft drinks. Hmm. Hmm. Dun po nila, nag-promote nila ang Christmas through kay Santa Claus, si Santa Claus po. Hmm. Pero si Santa Claus, gawa lang yun ng US influence. Ito po ay originate nito si Saint Nicholas. Si Saint Nicholas po, isa siyang Kristiyano kung saan, um, tawag dito, mayaman yung pamilya niya, tapos nung namatay yung parents niya, minana niya po yung kayamanan ng parents niya. Pero dahil siya ay Kristiyano at siya ay bishop na at that time, ipinapamahagi niya yung kanyang mga ari-arian sa mga mahihirap. Ang pinaka-familiar po na kwento ni Saint Nicholas, merong tatlong magkakapatid na na mahirap nung panahon na yon. Tapos siya ay naglagay ng gold doon sa mga, sack na nakabitin doon sa kanilang mga tahanan. So doon po nagsimula yung pinaka-theory ng Santa Claus. Pero hindi si Santa Claus yung pinagdiriwang ng Pasko. Again, create lang yun ng western na tradition. Kaya nga po 'di ba minsan kapag yung sinasabi ko kanina na minsan kahit pure yung intention ng pagka-create ng Christmas ng mga Kristiyano nung unang kapanahunan, dahil minsan sa tradition, nagkakaroon ng mixture doon sa kanilang pagse-celebrate. Pero again, nung 1930 si Santa Claus ay na-introduce sa Western culture. Tapos paglipas ng 20th century, 21st century na tayo ngayon, um, lalong pinagdiriwang na siya globally ang Kapaskuhan. So yun po yung maikling, history ng Christmas. Mula sa origin ng pagano, pero dahil para impluwensyahan ng mga Kristyanismo ang Kapaskuhan, nag-set sila ng araw para i-celebrate ang Christmas. Pero siyempre, bilang mga Kristiyano, hindi lang naman December 25 natin ipinagdiriwang ang Christmas, kundi araw-araw ang Araw-araw. Kapaskuhan ipinagdiriwang natin dahil
inaisilang sa ating mga puso, sa ating mga buhay ang Kristo na dumating Kristo. 2,000 years before. Amen. So yun po yung pinaka-origin. Kaya pag sinasabi na ano naman yan eh, tawag dito, bakit kayo kaya kahit ngayon po sa US o sa ibang mga bansa, may mga bansa pa rin o mga Kristiyano pa rin na hindi sila nagse-celebrate talaga ng Kapaskuhan. Dahil nga mas gusto nilang kumbaga parang i-celebrate si Jesus ng araw-araw. Yun. So, anyway, may mga Kristiyano man na nagdiriwang ng Kapaskuhan o mayroong mga Kristiyano man na hindi nagdiriwang every 25, nasa conviction niya na po yan. So, hindi na ba siya kailangan pagdebatehan, kundi yung purpose lang na meron kang celebrate. Hindi lang yung panahon, kundi yung sino ang sineselebrate mo tuwing Sineselebrate. dumadating yung Kapaskuhan na yon. So natapos na tayo doon sa history, natapos na tayo doon sa introduction. Pero kapag ba tinanggal natin kasi po 'di ba ang Christmas mayroon yung mga ornaments katulad ng mga Christmas tree, Christmas light, mga regalo, mga katulad nung sa mundo yung Santa Claus, pagtanggalin natin lahat ng ornaments, lahat ng mga parang mga symbols. Alam pa ba natin ang pinakapuso ng Pasko? Alam pa ba natin ang pinakadahilan bakit tayo nagse-celebrate? Paano kapag walang Christmas light? Paano kapag walang Christmas tree? Paano pag walang mga regalo? Paano kapag hindi kasya yung 500 pesos na ilalagay mo daw sa Noche Buena? Paano kapag walang handa? Paano kapag walang pagkain? Paano pag walang salo-salo yung pamilya? Alam pa ba natin kung anong pinakapuso ng Pasko? So yun po yung pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Pumunta na po tayo sa ating pag-aaralan talaga sa John chapter 1:14 to 18. Ate Dolly, pabasa na po. John Ikaw na. 14, sige po, John 1 verse 14 to 18 po. Opo. Naging tao ang salita na nirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos na kagandang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal na Ama ang nagpakilala sa Ama. Ayan. So yan po ang naisulat ni Juan. John the Beloved po about sa pagdating ng Panginoong Jesus. Kasi po sa sulat niya, sa sulat ni Matthew, pinakilala niya si Jesus na hari. Pero detalye po yung sa pagkapanganak sa sabsaban, pagkausap kay Mary, pagkausap kay Joseph. Tapos sa Luke po, ganun din. Yung pagkausap doon kay Zacharias, tapos kay Joseph at saka kay Mary doon sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. Pero si John, talagang yung pagkasulat niya sa simula ng introduction niya, yung binabanggit niya yung pagdating ng salita. At ang salitang yun ay katauhan Ni ni Kristo. Jesucristo. So, dito po sa binasa natin, Dolly po, yan po yung pinaka-context po niyan, yung incarnation ni Christ. Yung pag-incarnate na si Jesus ay Sa simula sa pa. simula-simula pa siya ay salita at ang salita ay kasama ng Kasama Diyos at ang kasama ng salita ay Diyos. Diyos. Kaya yan po yung binabanggit niya. Tapos nagkatawang tao yung salita, sinasabi diyan. Pero itong Christmas po na ito po ay nahati sa dalawa. Again, 5 years ago, isinare ko na po ito dati sa mensahe. Yung salita pong Christmas, ito po ay nahati sa dalawang salita. Christ at saka Mass. Kapag sinabi pong Christ, ito po ang originate po nito, ito ay Greek. Kasi po ang New Testament isinulat sa Greek. Ang Greek word po ng Christ ay Christos. Tapos sa Hebrew po, siya ay Messiah. Kasi po ang Old Testament sinulat siya sa Hebrew. Parehas po ang Christos at Messiah, ang ibig pong sabihin niyan sa English ay the Anointed One. Anointed One. O yung kinasihan.
Natatandaan niyo po sa inyong pagbabasa sa Bible, si Jesus po 'di ba nung pumunta siya sa isang sinagoga, tapos binigay sa kanya yung scroll, tapos binuksan niya sa aklat ni Isaiah. Binasa niya doon yung pagka-anoint sa kanya ng Diyos Ama. 'Di ba sinasabi niya doon para siya ay inanoint ng Diyos para sirain yung mga bandage ng mga kaaway sa sanlibutan. So yun po yun kung natatandaan niyo po yung pangyayari na yun. So diyan pinapakilala na si Kristo ay the anointed one. He is the anointed one. Yung salita pong mass naman, ito po ay familiar sa atin kasi sa Pilipinas, tayo ay masyadong naimpluwensyahan ng Katolisismo. Pero yung salita pong mass, originate yan sa Latin, which is na ibig sabihin po ay misa. Yan. Nagre-refer po yan sa Eucharistic service ng mga Kristiyano. So yung pagdiriwang, pagsama-sama para magdiwang. Kinuha lang ito ng Katolisismo pero kapag ang Kristiyano ay nagkakatipon-tipon, sila ay nagmamas, nagmimisa. Ayan po. Kaya sa maikling salita, ang ibig sabihin ng Christmas o Christmas, ito ay pagsama-sama upang i-celebrate ang Anointed One. At kilala naman natin ang Anointed One. Sino yon? Si Jesus. Siya. Jesus. Kaya pag Christmas, mula doon sa salitang Christmas o Christmas, ang ipinagdiriwang talaga nito ay si Jesus. Kaya nga pag dati di Jesus. po di ba nauso yung parang Merry Xmas, natatanda niyo po pag libaw nagte-text lang o kaya nagbabati lang, Merry Xmas, mali po yun. Kasi pag tinanggal mo si Christ sa Christmas, magiging celebration na lang siya. Yung mas magiging celebration na siya. Tapos yung pag inex mo ang Christ doon, mawawala yung kabuluhan ng Christmas. Kaya bilang Christmas. mga Kristiyano, kapag tayo nag-greet, kahit pa man sinasabi nating shortcut yan, mali pong i-chat natin o igamitin natin ang salitang Merry Xmas. Kumpletuhin mo na, Mm. Merry Christmas. Kasi ang pinagdiriwang ay si Kristo. Yun Amen. po yun. Amen? Mm. Pumunta Mm. po tayo sa mga verse. Simula po sa John chapter 1 verse 14. Ate Paula, pabasa nga po nung nasa screen ko. The, the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ayan po. So dyan po makikita natin si Juan, pinakilala niya po si Jesus na siya ay ang salita na nagkatawang tao. Mm. 'Di ba? Tao. Kung isipin mo, paano nangyari na yung salita naging katawang tao siya? I mean, paano siya? Kasi po pag sinabing flesh, ito ay physical na nakita. Ito ay nagkatawang tao, nag-form mismo ng flesh, ng katawan. Yun. Kaya, di ba po, nung si Mary, siya ay kinausap ng anghel, di ba sabi niya, maglilihi ka sa magitan ng banal na espiritu. So, diyan po makikita natin yung salitang nababanggit kahit ng mga prophecy ng Old Testament po. Tapos yung nung New Testament na nababanggit din na yung pagdating ni Jesus, um, paano diyan ipinakilala na si Jesus na salita nagkatawang tao through sa pagbubuntis ni Mary and dwelt among us. Kaya nga po familiar sa Matthew yung Emmanuel na salita ng ibig sabihin ay God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Emmanuel. Ayan. Kaya dwelt among us. Yung nanahan siya, nanirahan siya. Isa pa sa baka makalimutan ko, kaya po ipinagdiriwang ng early Christians nung 4th century ang Christmas nang celebrate nila ng December 25 kasi mayroong kumakalat na balita at that time na si Jesus hindi siya nagkatawang tao, na siya ay Diyos lamang, na siya ay yung divinity niya, spirit siya. Kaya para kontrahin yung mga ganong doctrine na kumakalat nung panahon daw na yon, kaya nila ipinakilala na si Jesus ay dumating physically. Siya ay 100% Diyos at siya ay 100% naging tao, nagkatawang tao. Kaya po yung Mm. sinasabi diyan na dwelt among us, meaning to say, talagang nakita nila. Nakita nila physically. Mayroong mga ebidensya na si Jesus ay dumating hindi lang spiritual.
hindi lang sa divinity niya, pagiging divine niya, kundi siya ay dumating physically. Kaya nga po sa sulat ni Apostle Juan, sabi niya diyan, "And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Kailan po nangyari na ito? Nung sinasabi niyang nakita namin ang kaluwalhatian niya. Yung mga apostles na yon, nakita talaga nila si Jesus physically. Kasi tayo, hindi na natin nakita si Jesus physically. Pero kilala natin siya spiritually. At ito po ay nagre-refer din sa nangyari po doon sa Mount of Transfiguration. Natatandaan po natin yung kaganapan sa gospel na si Jesus ay umakyat, 'di ba? Siya ay nanalangin kasama si Pedro, si John, at saka si Peter, James, and Sant- John. Yung tatlo po na yon, Santiago. si Santiago. Nung nagpipray si Jesus doon, lumitaw si Propeta Moses at saka si Elijah. Kaya yung kaganapan na yun, nasabi ni Pedro, Lord, maglagay na tayo ng kubol dito. Para isa kay Moses, isa iyo at isa kay Elijah. Kaya po yung kaganapan na yun, ito po ay nire-refer dito na napagmasdan talaga nila ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. At 'di ba ang sabi doon ng Diyos Ama, ito ang pinakatatangi ko, pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Tapos nawala na yung ano na yon, yung tinig na yon. Pero yung kaluwalhatian ng Diyos nagniningning pa rin. So, dito po makikita natin talagang yung apostle na nagsulat nito, si John, na nagsulat ng Gospel ng John, nagsulat ng 1st John, 2nd John, and 3rd John, at saka yung Revelation. Talagang napagmasdan niya yung kaluwalhatian ng Ng Diyos. Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya po yan yung sinasabi diyan. Tapos sa verse 15, ipinakilala siya ni John the Baptist. Sabi po diyan, siya yung sumisigaw sa ilang. Pinakilala niya kasi si John the Baptist, siya ay forerunner lamang ni Jesus. Pero hindi siya yung talagang Messiah o Kristos na darating. Maliwanag yun sa mensahe niya na sinasabi niya. Kundi siya ay dumating lamang na mauuna sa Panginoong Hesus. At meron talagang tagapagligtas na darating. Kaya sa verse 16 po, Ate Agnes, pabasa nga po nung nasa screen. And of His fullness we have all received, and grace for grace. Ayan. Sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, sa fullness ni Christ, na-receive natin ang grace upon grace o grace for grace. Kaya talagang yung Biyaya. sinasabi dito, abot-abot na kagandang loob, abot-abot na biyaya ng Diyos ang natanggap Biyaya. natin dahil kay Hesus Kristo. Dahil sa pagdating ng Panginoong Hesus 2,000 years ago, dumating ang abot-abot na kagandahang loob. Ano ang grace? Ito po ay unmerited favor of God. Meaning to say, wala tayong inambag para tayo ay magkaroon. Ito po ay regalo. Kaya 'di ba diyan sa background ko nilagay ko para ma-imagine natin. Ito ay regalo. Ito ay free gift. Gift po siya na hindi mo pinaghirapan para ikaw magkaroon. Kasi po 'di ba tayo sa libutan at nasanay tayo na anak minsan yung kapag di ka pa nun Kristiyano dati, magpakabait ka para ka may regalo sa Pasko o kaya maging mabuti kang anak para parang na-design yung isip natin na kailangan mo munang gumawa ng mabuti para ka maging deserve doon sa regalong Matanggap. ibibigay sa iyo. 'Di ba po? Pero tayong mga tao, hindi tayo deserve. Lahat tayo ay makasalanan at hindi tayo deserve. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, ang tinanggap natin abot-abot na kagandahang loob. Grace for Ganda. grace, blessing Biyaya. upon blessing yung tinanggap natin. Dinetalye pa po ito ni John sa sumunod na verse. Ang sabi po dyan, Ate Paula, pabasa nga po ulit ng ating verse 17. For the law was given. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Ayan. Jesus So, Christ. ipinakilala niya na talaga dyan yung sinasabi niyang the Word of God, which is si Jesus Christ. So, alam po natin yan na si Moises siyang nag-introduce ng law, ang mga batas. Yan. Kaya dumating ang batas, ang kasulatan dahil kay Moises. Alam niyo na po yan kapag Easter yan ang meditate natin, 'di ba? Yung
pagbigay ng ni Yahweh ng batas kay Moises. Diyan po yung kaganapan na yan. At yung batas po talagang kailangan mong sundin during the Old Testament. Kung hindi, ikaw ay talaga mapaparusahan. At alam niyo po ba yung nung pagkabigay nung kautusan, alam niyo po ba yung first na nag-break ng kautusan? Yung taong nagpulot ng stick doon sa ilang para pumulot ng panggatong niya. Kaya araw po yun ng Sabat. Kaya ang ginawa sa kanya, pinagbabato siya hanggang sa mamatay. Kasi naibigay na po ang law before nung panahon na yon. Kaya dati talaga as in mabagsik ang ano ng batas. Dumating yan sa pamamagitan ni Moises. At dahil sa hindi nga nakasunod lahat ng tao at hindi nakakasunod lahat ng tao, kaya dumating ang Panginoong Hesukristo. Grace and truth came through Jesus Christ. So, yung hindi lang natin tinanggap mismo yung grace, hindi lang mismo natin tinanggap yung truth, kundi siya nakagandahang loob at siya nakatotohanan. Siya mismo ang dumating sa atin. Kaya nga sinasabi na He is the way, the truth, and the life. Yung pakilala niya sa Mm, chapter 14, verse 6 mm. nandyan. Kaya po ang tinanggap talaga Tandaan. ng katauhan, ng sangkatauhan, nung naipanganak si Yesu Kristo ay abot-abot na kagandahang loob at katotohanan. At sa last verse po natin, ang sabi po dito sa verse 18, no one has seen God at any time. Wala pang nakakita sa Diyos. Tanging ang anak lamang, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Pag sinasabi po dito na bosom of the Father, ito po ay nagpapaalala sa atin ng, kasi po sa Jewish, pag sinasabi po bosom, ito po yung personal relationship ng anak sa ama. Yung nagagawa niyang yakapin ang kanyang ama. Yun. So, yung sinisimbolize po noon yung close relationship ni Jesus sa Diyos Ama. Tanging siya lamang ang nakakita pa sa Diyos Ama. Siya lang. Walang nakakita sa Diyos Ama. Si Moses, nakita niya yung likuran. Kung mababasa niyo po yung Old Testament po, nakita niya yung likuran ng Diyos nung Mm. panahon na yon. Pero hindi niya nakita yung face mismo ng Diyos. Mukha. Kasi po, during nung panahon na yon, talagang mamamatay ka pag nakita mo Mamamatay yung ka. kalwalatian ng Diyos. Mukha. Hindi dahil sa private ang Diyos na ayaw niya magpakita, kundi Yung I believe na kaninlingan niya. dahil sa kalwalatian niya, dahil Kaninlingan sa glory niya, hindi kayang makatagal ang tao sa kaningningan ng niya. Diyos. Mm. Yun po. So makikita po natin dyan paano na-declare ang kalwalatian ng Diyos dahil kay Heso Kristo sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. At Mm. dyan po tayo magtatapos ngayong araw na ito, na dalangin ko po na nakarating sa inyo ang pagtuturo ng Diyos sa ating mga puso habang itong buong buwan na to, sineselebrate natin ang Kapaskuhan at araw-araw sineselebrate natin ang Kapaskuhan, wag natin makakalimutan na ang pinakadiwa ng Pasko ang sineselebrate natin, hindi si Santa Claus, hindi ang mga pagkain na natin na nasa hapag, hindi ang pamilya na nagse-celebrate, hindi rin ang pera o ang anumang materyales na meron tayo, kundi matanggal man lahat ng Christmas tree, matanggal man lahat ng Christmas light, matanggal man lahat ng mga regalo at wala man tayong makuha na mga regalo sa Kasi mga meron tao, tayong Kristo. wag natin makakalimutan na ang Christmas, ito ay Christ Mass. Selebrasyon ng Anointed One. Ang pinaka-focus ng selebrasyon ay si Jesus. Amen? Amen. Palakpakan po Amen. natin ang Panginoon at tayo po ay magpatuloy sa ating mga panalangin.